Yan, so magandang gabi po ulit. Ayan, happy Monday, no? Monday evening. So tayo po ulit ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah chapter 43. Yan, tayo po ay nasa verse 5 to 7. At bago ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong gabi. Oras na yung bigay sa amin po kami patuloy na mag-aral. Salamat po sa mga salita mo na patuloy nagbibigay sa amin ng kaliwanagan at buhay, Panginoon. Naway ang lahat ay maging bukas ang puso at isip, ang pamilya ko, ang mga kapatid ko sa Touching Lives, at ganoon din sa mga panood at mga kadaan sa live recording na ito, Panginoon. Kayo po ang gumabahay sa lahat. Ito po ay maunawaan nila at may pamuhay at makapagbigay sa iyo ng kapurihan, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po manguna sa akin na magiging tagapanguna sa gabing ito. Patuloy niyo po kami biyayaan ng kalakasan, Panginoon. Ito ay patuloy namin maipamuhay, patuloy namin isunod ang mga pagtawag mo sa amin, Panginoon. Ibayin niyo po ang lahat, Panginoon. Tinataas mo namin ito sa ngalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Yan. So maraming salamat, Ate Alma, at syempre sa pamilya po ni Kuya Bob dyan sa San Rafael, no? Sa Santo Tomas. Yan, tayo po ay papatuloy sa ating pag-aaral at kahapon nga po ay tinalakay natin ang verse 2 hanggang ang verse 4, no? Na ito nga po, ang chapter 43 ay nagbibigay diin sa tungkulin ng Diyos na bilang manunubos at tagapagtanggol ng Israel. At ito nga po ay tumutukoy sa kanyang soberanya, otoridad at pagiging natatangi na Panginoon, no? At sa kanyang katapatan. So, ang kabanatang ito ay nakatuon sa pangako ng Diyos, sa kanyang presensya, sa kanyang proteksyon at sa panunumbalik, no? Lalo-lalo na yung kanyang pagbibigay ng proteksyon sa bayang Israel. And so dito ay tumutugon ng Panginoon sa kanyang pangako, no? At hindi matatawarang pag-ibig na kanyang patuloy na pinaparanas at pinapakita sa Israel. Ang pagpili ng Diyos sa Israel na lingkod niya ay kanyang iligtas mula sa pagkabihag. So ang bayan ng Israel ay patuloy na nakaranas noon, no, ng mga sitwasyon na kabigatan. At nakita natin na ang Panginoon ay hindi sila iniwan, no? At ang tema ng chapter 43 ay tumutukoy sa kaligtasan ng Panginoon sa kanyang bayan. So kahapon na nasa verse 2 and 3 and 4 tayo, na ang verse 2 ay tumutukoy sa proteksyon ng Diyos, no? Sinabi niya dito, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, kasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. At dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. So makikita natin, no, yung kasiguraduhan na proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan. Isang sitwasyon na nandun po yung presensya ng Diyos, no? Yung kanyang kapangyarihan na iligtas ang kanyang mga piniling bayan. Ang sarap lang sa pakiramdam na tayo ay nakakaranas din ng mga ganun, no? Sa ating kabigatan. Maraming salamat, Ate Alma. Magandang gabi. Kuya Jigs Perillo, yan, sa from Lipa. Yan. Regards kay Mami De, sa akin na Lola ko ring, no? So ang verse 10 and verse 4 naman ay nagpapahayag na ang Diyos ay ang tagapagligtas ng kanyang bayan. At dito ay tinutukoy ang kanyang espesyal na kaugnayan o pakikipagtipan sa Israel. Tumutukoy ito sa kanyang pagkilala, no? Malalim na pagkilala sa kanyang bayan. So, sa verse 3, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas, ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay maalaya. At ito nga po tumutukoy sa mga bansang malalakas, no? Mga kilalang mananakop
Pero dito rin po, tumutukoy rin po ito, siyempre sa nag-iisa niyang anak na kanyang ipapalit, no? Isasacrifice para sa kanyang bayan. At ito nga po yung pagdating at pagkamatay ng Panginoong Hesus. And sa verse 4, ay ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. So, sa pagpapatuloy ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan, ay binigay niya kahit sa niyang bugtong na anak upang maligtas mula sa kapahamakan o kamatayan. Sa ating pagpapatuloy, yan, sa gabing ito, nasa verse 5 to verse 6 po tayo, to 7 po tayo, no? So, ang verse 5 to 6, kasi 7, ay ang soberanya at pagtitipon at panunumbalik ng Diyos. Nangangako ang Diyos na titipunin ng kanyang nakakalat na mga tao mula sa lahat ng direksyon lahat ng direksyon, no? Ibabalik sila sa kanilang mga lupain at nilikha niya sila para sa kanyang kalwalhatian. At naglalarawan din ito ng pag-ibig at pagtubos ng Diyos para sa kanyang mga tao. Binibigyan din ito ang kanyang kahalagahan. Binibigyan din dito, no, ang kahalagahan ng tao sa Panginoon at ganoon din sa kanyang pagiging Diyos, no. Ang kanyang pangako na titipunin sila mula sa pagkakataong ito at ang kanyang layunin sa paglikha sa kanila para sa kanyang kalwalhatian. So again, dito tumukoy ito sa kalwalhatian ng Panginoon, yung paggawa at paglikha niya sa atin upang siya ay parangalan, no, at papurihan. So parang simple nag-create ka ng mga bagay na makapagbigay ng pleasure sa iyo at ng kapurihan sa iyo. So dito sinasabi sa verse 5 to 7, basahin muna natin. Huwag ka matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sa verse 6, sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. At sa verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So, makikita po natin yung mensahe ng 3 talatang ito na umiikot, no? Tumutukoy siyempre sa biyaya ng Panginoon sa kanyang bayan na ang kanyang soberanya at tumutukoy rin sa pagtitipon at panunumbalik ng Diyos. So, sa verse 5, ang verse 5 ay nangako ang Diyos na titipunin ang kanyang bayan, nakakalat, no, ang kanyang mga tao mula sa lahat ng dako ng mundo, silangan, hilaga, timog, kanluran. At tumutukoy ito sa kabuuhan ng mundo, no, ay lahat ng paligid, lahat ng ibayo. Sa makikita natin dito na sinabi niya na huwag ka matakot sapagkat ako'y kasama mo. Maraming verses o talata na ang nakikita natin na huwag matakot, kasama mo ang Diyos. So ang pararalang ito nagbibigay kaaliwan upang hindi mabalisa ang kanyang bayan, no? Yung assurance na parang ito, no, yung tatay, sinabi niya sa bata na habang pumikidlat o kumukulog, na huwag ka matakot, kasama mo ako. No? Nandun yung protection, nandun yung assurance, nandun yung pagbibigay ng, para maalis yung takot. No? Magandang gabi, Brother Saro, Adelson, Laude, syempre. From Matimonan, Quezon. God bless, kapatid. Salamat sa iyong pagdaan sa ating pag-aaral. Yan. So, isang bagay na bibigyan dito ng kasiguraduhan ng Panginoon na tumutukoy ito sa katapatan at soberanya ng Diyos. So, ang pangakong proteksyon ng Diyos at ang pagtitipon na gagawin niya, no, sa mga nakakalat na tao sa buong daigdig. No? Binibigyan din dito ang kasiguraduhan na pangako ng Panginoon. Maalala natin, no, sa mga aklat tulad ng Joshua, ang pangako ng Diyos kay Joshua na ito ay kanya sasamahan sa labanan.
At alam naman natin si Joshua ay hindi buong pusong I mean yung nandun yung kanyang duda, no? At nakita natin marami din, no, sila Moises, ang mga lingkod ng Panginoon na nakaramdam din ng pagkatakot, subalit dahil sa pangako ng Panginoon na protection ay nananatili yung ating ating pagtitiwala sa kanya. So sa panahon natin ngayon, tayo nakakaranas tayo ng takot, ng bagabag, ng anxiety, ng stress, no? Pero isa lang ang pangako lagi ng Panginoon, ang katuparan na tayo ay nandoon yung protection niya. So ito rin po ay foreshadowing sa pagdating ng Mesiyas na tatawaging Emmanuel, no? So do not fear, God is with us. So ito ay ibig sabihin nito ay sumasa inyo ang Diyos. So magandang gabi po, Pastor Dom. Sana po ay nakauwi ka na sa inyong bahay. Yan, mahaba-habang lakarin. Yan. Again, titipunin ng Diyos ang kanyang bayan mula sa iba't ibang dakong lugar. So ito ay pagtukoy sa pangako ng pagsasama-samahin ng Diyos ang kanyang mga tunay na nanampalataya sa kanya. So ito ay ang mga Israelita ay alam naman natin, no? Dun sa bansang Israel ay halos lahat ang mga Jews ay nakakalat, no? Nakakalat at sa dulong panahon ay pagsasama-samahin niya ang mga ito at para kanyang iligtas. Ganoon din siyempre yung mga nanampalataya ng totoo sa Panginoon. So magandang gabi, Sister Irene. Yan, si Diaz Mami Ay. Yan. So, dito makikita rin natin na ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Ang kanluran ay maaaring tumutukoy sa mga lugar na tulad ng Egypt o mga rehiyon sa Mediterranean na kung saan nagkalat ang mga Hudyo, no? Dahil nga sa mga nangyayari noon. Isang muling pagsasama-sama na pagbibigay katiyakan na ang pangako ng Diyos ay kahit kailan hindi mapuputol, no? Lahat ay mangyayari. Dito kung naman ang makakadlang ay aalisin ng Panginoon. Yun po yung kanyang pangako sa atin, no? Sa ating mga sitwasyon sa buhay, madalas ay maraming hindrances upang tayo ay makabalik sa Panginoon. Sa paglilingkod, sa pagpupuri sa Kanya, minsan, nandyan yung mga problema, kabigatan. Pero ito po ay inaalaw ng Panginoon upang tayo ay lumago. Patuloy na lumago, patuloy na maging matatag, patuloy na magtiwala sa Diyos. Madalas ay tayo ay nakatingin sa mga bagay, material dito sa mundo, no? Pero hindi natin nakikita yung assurance ng kaligtasan ng binibigay ng Panginoon sa atin. Masyado tayo nakatuon sa mga bagay na pansamantala lang dito sa mundo. Pero again, ang pangako ng Diyos na tunay na kaligtasan, tunay na buhay, ay mararanasan po natin, no, sa dulong panahon. Hindi masasayang ang ating mga pinagpaguran dahil ito po ay hindi, umbaga sabi nga doon sa verse, hindi masasayang ang inyong pagpapagal. No? Alam po ng Panginoon ang ating ginagawa kahit nasaan man tayo, na tayo ay patuloy na naglilingkod at sumasampalataya sa Panginoon. So, ang Diyos ang may control sa kasaysayan at sa kapalaran ng kanyang mga tao. No? Ang kanyang soberanya at kapangyarihan ay nanatili hanggang ngayon, no? Hanggang magpakailanman. Ang kanyang mga pangako ay tiyak, sigurado, at hindi mapapako, no? Hindi tulad po ng mga pangako ng mga tao, no? Pangako nung jowa sa kanyang minamahal. Minsan ay hindi nangyayari. Magandang gabi po, Ma'am Digna Lisada, yan. From Pasay, no? Magandang gabi po. Salamat sa inyong pagdaan sa aming pag-aaral. At ganoon din, ang kanyang mga pangako ay tiyak, sigurado at matutupad. Siya ay tapat. God is faithful, no? Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa dulo ng panahon, ang pagdating ng kanyang nag-iisang anak, no? At ganoon din sa dulong sa end times na tayo ay kanyang isasama sa kanyang
itatayong kaharian. So, gaano man tayo kalayo ay nararamdaman natin ang Diyos. Lagi natin siya na-encounter, no? Ika nga, yun yung term, no? Na nangangako siya na titipunin tayo, pagsasama-samahin, at ibabalik tayo doon sa kanyang pangako na presensya, no? Sa kanyang lugar na tayo ay kanyang pagpapahingahin, no? Bibigyan ng kapayapaan. So, ito ay isang mensahe ng pag-asa at panunumbalik. So, tayo mga kapatid, paano ba tayo natin pinapamuhay ang pagtitiwala sa Panginoon? Madalas akala natin tayo nagtitiwala sa Panginoon, pero usually, no, na-disregard na po natin siya kasi masyado tayong nagmamadali, no? Gusto natin instant palagi. Pero tandaan natin, kasama sa plano ng Diyos ang pangkalahatang pagtitipon ng kanyang mga tao mula sa lahat ng sulok ng mundo, no? Lahat ng bansa. At ito ay sumasalamin sa pagkakaisa ng mensahe ng Ebanghelyo. That's why we have to spread out. We have to express and share the gospel. Ang magandang balita na tumutukoy sa muling pagbabalik ng Panginoon. At ganoon din sa kaligtasan na kanyang ibibigay sa mga magtitiwala at mananampalataya sa kanya. So tayo ay tinawag na magtiwala sa mga pangako ng Diyos kahit na ang mga sitwasyon ay tila mahirap, mabigat, imposible o malungkot, no? Minsan napanghihinaan na tayo, madalas hindi natin alam ang gagawin, minsan nawawala na tayo sa presensya ng Diyos. Pero again, ang kanyang salita, ang pinakamatibay na pundasyon na dapat nating panghawakan at pagkatiwalaan. Dahil ang salita niya, no, sabi nga, ang langit at lupa ay lilipas, ang lahat ay lilipas. Pero salita ko ay mananatili magpakailanman. Tayo po ay binuo lamang sa kanyang salita. At ang kanyang pangako na tayo ay kanyang pagsasama-samahin ay isang mensahe na patunay na ang Panginoon ay tapat, no? Sa verse 6 ganoon din, no? Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. So halos same lang, no? ng verse 5 na kalulatian ng Diyos, ang layunin ng Diyos, lahat ng tinawag sa pangalan ng Diyos sa isang particular na gawain, no? Ano ba yung particular na gawain? Ang maglingkuran siya, ibahagi ang kanyang salita, pamuhay ang kanyang salita. No, hayaan ninyong magbalik ang aking bayan. Ibig sabihin, ito po yung tayo ay magpupuri sa kanya, no? At pararangalan siya. So, ibigay ang buong oras at panahon o commitment, no? Yung devotion, yung ating buhay sa Panginoon, sa pagtupad at pagtagumpay ng gawain. Ano bang pagkalooban? Ano yung kalooban? Ano yung pagtawag sa atin, yung calling, no? Yun po yung ating dapat na matupad, no? Siyempre sa pamamagitan ng panalangin, papakita ng Panginoon sa atin kung ano yung dapat nating gawin, no? Saan tayo tinawag. So, yun po yung patuloy kong pinapanalangin, no? Aside from teaching, saan pa ba ako tinatawag ng Panginoon? So, dahil ito po ay makapagbigay sa kanya ng kalulatian. So, ang pagsasama o sasabihin na sa mga bansa sa hilagan na kayo palayain, sumasalamin sa soberanong utos ng Diyos sa lahat ng mga bansa at rehiyon. So, mga bansa ay pwedeng tinutukoy dito nga yung, yung Babylonia at Persia na naging dahilan ng pagkabihag ng Israel at pagkalaya nila, no? Ang ginamit ng Persia dito. At ito ay mga malalakas na bansa. So, ang pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula sa Egypto ay nagpapakita sa kanyang plano o layunin na alam natin na dito nangyari ang pagkabihag, no? At sa hilaga rin tinutukoy ang maraming pagsalakay. So, ang kapangyarihan ng Diyos na gawin ang
gawin ang utos, no? Ang utos niya na palayain ang kanyang bayan. At dito makikita natin ang kanyang kapangyarihan na walang sino man ang makakapigil sa Panginoon. So sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Sa timog ay tumutukoy ito sa Ehipto, no? At sa iba pang mga rehiyon kung saan nagkalat ang mga Israelita. Pagkasama-samahin niya ang mga ito upang matupad ang kanyang layunin. Nangyari na ito katulad din ng pagtawag niya sa mga bansa sa Hilaga o pagtawag sa mga malalaking bansa upang ibalik o palayain ang kanyang bayan. Tumutukoy ang panunumbalik at pagbabalik. Tumutukoy ito sa mangyayari sa kanila mula sa Babylonia. At yung soberanya ng Panginoon ay nananatili, no? Hindi lang noon, hanggang ngayon na tayo ay magiging isa, universal church, no? May tinutukoy daw diyan na church, may binanggit daw, no? Pero actually this is tumutukoy sa kanyang sa mga taong totoong nanampalataya sa kanya. So ito ay nagpapatibay sa tema ng panunumbalik at pagkakaisa gaya ng pangako ng Diyos na yun nga, no, mangyayari ang kanyang layunin para sa kanyang mga totoong mananampalataya. Ang pangako ng Diyos na ito ay isang patuparan at katiyakan ng mga salita ng Panginoon na hindi kailanman nagbabago, no? Marami sa atin ang nagsasabing modern days na, no? Kailangan iba na yung ating paniniwala. Again, ito po ay kasinungalingan. Na kahit ano pang magbago sa lupa, sa mundo, ay ang salita ng Panginoon na hindi magbabago. So tumutukoy ang pagtukoy sa panig o sa lahat ng panig ng daigdig sa mandato ng Diyos ng pagpapahayag ng kanyang salita, no? The Great Commission. Mababasa natin sa Mateo 28:19-20. Magandang gabi, bunso. Eliza Kianyo from Bula, no? From Bubble Town, Bicol. Bula, nasa Bula po, from Bula. Ay, sis. Yan. Sa Revelation 7:9, ang mga taong hindi kayang bilangin sa kanilang dami, no? So, yan. Sister Irene, magandang gabi ulit sa iyong another account. Yan. So, ang mga anak na babae ay umakma sa mga anak na lalaki na nagbibigay diin ng pagsasama ng lahat ng mga tao ng Diyos, anuman ang kasarian. Ang pariralang nagsasaad na pinakamalayong bahagi ng mundo na nagbibigay diin sa magaganap na pangkalahatan pagtitipon ng Diyos. So, ang sitwasyon na ito ay habang tinitipon ng Diyos ang kanyang mga tao, ang mga mananampalataya ay pinaalalahanan ng kanilang tungkulin, no? Tungkulin nating ibahagi, ipahayag ang kanyang salita. At magturo, mag-disciple, no? Sabi nga doon is go, make disciple, baptize them, and teach them, no? Dahil kasama po natin ang Panginoon hanggang sa dulong ng panahon. So, wag po nating sayangin ang ating buhay para lang sa walang kakwenta-kwentang bagay. Bagkos ay tayo ay ipahayag natin. Gawin natin yung tungkulin natin bilang mananampalataya. Bilang pagsunod natin sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. So, pagbabahagi ng Ebanghelyo ay upang maipadala o maabot ang dulo ng mundo. Yan. So, verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan, no? Isang talata na tumutukoy sa pagbibigay karangalan sa Panginoon, sa pagpupuri sa Kanya sa darating na panahon, no? So, dito, bilang taong mapinili at itinalaga ng Panginoon sa isang particular na gawain, kailangan natin magbigay pansin sa panahon na ating pagtagumpayan ang gawain, no, para sa pagpupuri sa Panginoon. So isang proklamasyon ng pag-angkin ng Diyos, no? May malalim na relasyon, aking bayan, aking pinili, no? Isang malalim na
pagtawag o relasyon, no? Hindi lang po sa bansang Israel, syempre, sa lahat ng kanyang anak, no? Sa mga totoong nanampalataya, tunay na nanampalataya sa kanya. So tinutukoy dito ang malalim na relasyon ng Diyos sa kanyang lingkod, sa gagawing ministry ng Panginoong Hesus. So ang kanyang nag-iisang anak na kanyang inialay upang may sa katuparan ng kanyang layunin. At ito rin ay tumutukoy sa bayan na kanyang pinili, no? Yan. So, sa Bagong Tipan, makikita natin sa Gawa 11:26 na kung saan ang mga disipulo ay unang tinawag ng mga Kristiyano na nagpapahiwatig ng kanilang pagkakakilanlan kay Kristo. No? Yung pagiging disciple, apostol. So, ang piniling lingkod na magbigay sa kanya ng kalulatian at karangalan. So, dahil sa layunin ng Diyos, ang kanyang plano ay matutupad at may isa sa katuparan para sa kanyang karangalan. So, makikita natin ang verse 7, ang talatang ito ay ang pagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. So, ibibigay ng Diyos ang kanyang pinili upang magdala ng pag-asa at kaaliwan sa lahat ng tao, no? Lahat ng nasa kanya, lahat ng totoong anak niya. Ang kasangkatauhan ay nilikha para sa kaluwatian ng Diyos. Ginawa tayo. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang pleasure or yun nga, kaluluwalhati. Ang isang tema na pangunahin na tinutukoy sa Biblia. So ang katuparan ni Kristo sa krus at ang ating katuparan ng layunin ng Diyos ang makapagbigay kaluguran sa Diyos, no? Yung pleasure na nagbigay, una is yung nanay sa katuparan, ang propesiya ng pagkamatay ng kanyang anak. At syempre yung sa dulong panahon, no, na tayo ay titipunin ng Diyos at para siya ay papurihan, parangalan. So tulad ng paglilingkod ng Panginoong Hesus, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na maglingkod at tumugon sa pagkatawag sa atin upang mapapurihan siya. Magandang gabi po, Pastor Landing. Yan. So, happy Monday po. Yan. So, pagpili ng Diyos ang tumutukoy sa relasyon niya, no? Doon sa kanyang pakikipagtipan sa kanyang bayan. Especially sa panahon natin, no? Ang kanyang relasyon sa kanyang mga mananampalataya ay pinapaalalahanan tayo na gawin natin ang makapagbigay ng karangalan sa kanya, no? Yung pagtupad sa kanyang commandment, no? Mandato na bago siya umakyat sa langit, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na ipahayag ang kanyang salita sa lahat ng dako ng mundo, no? Ethnos, nation na tumutukoy sa lahat ng tao. So, yakapin natin ang katotohanan na tayo ay nilikha para sa kaluwatian ng Ama. Ang ating buhay ay dapat sumasalamin sa kanyang pagkatao, Christ-likeness. Di kayo naka-online, Pastor Claudine. Oh? Baka po sa ano lang. Pero sinendan, hindi kita na-sendan, Pastor. So, yun nga po, no, ang ating buhay ay dapat na sumasalamin sa kanyang pagkatao at magdala ng karangalan sa kanyang pangalan. Di ba? Ang sarap na makita ang sarili mo doon sa mga anak mo, no? Na patunay na sumusunod sa iyo, na ipinamumuhay ang iyong salita at ipinapahayag ang mabuting balita, no? Especially yung kaligtasan. Marami pa rin ang tumatanggi, ang hindi tumatanggap. So, patuloy lang po tayo mga kapatid dahil ang Diyos po ang nakakaalam, no? Kailangan natin gawin ang ating tungkulin na ipahayag ang salita ng Diyos. So, kilalanin ang Diyos, yun pa ang patuloy natin gawin, no? Mas magpalalim pa tayo ng relasyon sa Panginoon sa ating pakipag-usap sa Kanya everyday. Mahalaga po ang panalangin. So, sa atin na may intensyon at layunin, magtiwala sa Kanyang disenyo
at plano para sa ating darating na bagong buhay. So, paano nalululuhati ng ating pang-araw-araw na pagkilos, desisyon at relasyon ng Diyos? Sikapin nating ang bawat aspeto ng buhay ay naaayon sa kanyang kalooban. No? 1 Corinthians 10:31, ano man ang ating ginagawa, ay makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. So, pagbabalik sa Panginoon, kapurihan at karangalan, kahit na sa panahon ng kahirapan, tandaan na ang Diyos ay gumagawa ng kanyang kaparaanan upang matupad ang kanyang mga layunin. Gagamitin niya ang mga tao na kanyang pinili para maisakatuparan ito. No? Una ay yun nga, no, ang ginamit ang Panginoong Hesus sa kaligtasan ng lahat nung siya ay mamatay. So ito po ay katuparan ng propesiya. At sa uli, syempre, yung pagsasama-samahin niya ang kanyang mga anak upang siya ay papurihan, parangalan, no? At makita natin yung ultimate na purpose ng Panginoon sa atin. Nagkaroon tayo ng kalooban, no? Ano yung kaloob sa atin upang ito yung magbigay sa kanya ng karangalan. So, ang pagsasama-sama niya sa kanyang mga pinili ay isang pagtupad sa kanyang pangako. Una, sa kanyang bayan at sa mga totoong nananampalataya sa kanya. Paano ba natin tinutupad o ginaganapan ang ating tungkulin? No? Tayo ba ay hindi lahat na tayo ay nasa church, lagi tayong umaawit, ay hindi ibig sabihin nun is napapapurihan natin ng Panginoon. Tandaan natin, yung puso, no? Yung puso natin ang mahalaga na makita natin na wala tayong maitatago sa Panginoon. So, pagtupad sa kanyang sa kanyang utos, ang isa sa mga makapagbigay sa kanya ng karangalan. Siyempre, yung makita sa atin yung kanyang imahe, yung Christ-likeness. So, again, aral, adapt, apply, application, ipamuhay, ilapat sa ating buhay. No? Upang tayo po ay makasunod sa Kanya. Deny ourselves. Buhatin ang ating krus araw-araw at sumunod sa Kanya. No? Sa Kanyang direksyon. Hindi sa direksyon ng anumang pansamantalang bagay dito sa mundo. So yun po, no, yung tatlong bahagi na yun ay ang pagtupad, ang pagsama-sama ng Panginoon sa kanyang layunin sa kanyang mga tao o para sa kanyang karangalan. Isang bagay na dapat natin maunawaan na tayo patuloy sa pamumuhay, sa paglilingkod sa Panginoon. Ano bang araw na nagiging productive ka? Baka puro tulog ka lang, no? Sabi nga, be productive, especially sa Panginoon, no? Hindi lang sa ating sarili, kundi sa Panginoon mismo. So, yun lang po mga kapatid, doon po muna natin tinatapos, no? Basahin ko lang po yung sinabi ni Pastor Dom, no? So, ito'y panawagan ng Diyos sa mga tao sa buong mundo, no? Ang kanyang layunin ay upang papurihan ng Diyos sa huling panahon. Sa dulong panahon, makita natin na tayo isasama ng Panginoon upang siya iawitan, papurihan. So, yun po yung ultimate na plano ng Panginoon. Makikita natin yung kaparaanan niya everyday, paano niya tayo hinuhubog, no? At the end of the day, yung papuri sa Panginoon ang dapat nating makita dito. So, yun lang po mga kapatid, doon po muna natin tinatapos ang talakayan ito. Bukas po ay magsimula tayo sa verse 8, no? At yan, sa ating pag-aaral, maraming salamat po sa lahat na nag-join. Yan, sa mga, sila Ate Alma, Pastor Nandi, Pastor Dom, Sister Irene, sa lahat ng mga kapatid ko na dumalaw, sumilip sa live na to. Maraming salamat po. Tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tunay kang dakila, tunay kang ikaw lang po nag-iisang Panginoon na dapat namin papurihan, Panginoon. Maraming salamat sa salita mo, sa iyong mandato, Panginoon, na ibahagi ang iyong mga salita at pahayag ito sa lahat ng dako ng mundo. Panginoon, patuloy niyo po kami biyayaan ng buhay, lakas at
karunungan. At patuloy niyo po kaming samahan sa bawat hamon ng buhay. Naranasan namin madalas na kami ay nahihirapan, subalit sabi mo nga, huwag kaming matakot, kasama namin ikaw, kasama ka namin hanggang sa dulo ng mundo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy na kaloob mo sa amin at sa patuloy na biyaya na binibigay mo sa amin, grace upon grace. Maraming salamat po, Ama. Ito po ay sana maipamuhay namin lahat sa mga makakapanood ng recording. Sana po ay buksan niyo po ang kanilang puso't isip. Ito ay maipamuhay nila. At patuloy na mapagbigay sa iyo ng kapurihan at karangalan naman. Tinataas po namin ang lahat sa inyo. Kalooban niyo lang po mangyayari. Sa iyo lang po lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan. Maraming salamat po sa lahat. Thank you. To 7 Basilio, yan. Magandang gabi kapatid. Bagamat patapos na, pwede mo panoorin yung replay. No? So maraming salamat po sa Diyos na paborit parangal. God bless, Ate Alma, Ordito Family, Pastor Randing, Pastor Dom. Sa lahat po, maraming salamat. Sister Irene, thank you. God bless. Bye-bye.